Sunday or this month, ang theme po natin for June ay Christ Victory is the Answer. Breaking free from bondages. At ang key verse po dito ay sa Luke 4 verses 18 to 19. Basahin lamang po. Kupulang. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon. So with that, allow me to share with you a preaching message entitled That Christ Guide Your Thoughts. The journey to spiritual freedom begins by yielding our thoughts to Christ. But this time, we will not be using the key verse. Rather, we will be using another related verse na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. Sabi po, we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Tayo pong lahat ay sumandali, ay yumuko muna at mag-concentrate sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Beloved Heavenly Father, we come before your throne of presence. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Unang-una ay nais po naming sambitin ang aming dakilang pagsamba. Ang mataas po naming paggalang at pagmamahal sa iyong dakilang pangalan. We want to say, Lord, that we honor you, we thank you, we bless you, and we extol your wonderful name. Muli po naming inaalala ang kaligtasan na iyong ibinigay sa amin because every day is a celebration of the salvation that you have given unto us that we receive through our Lord Jesus Christ. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa mga pagpapala mo, sa iyong habag at biyaya sa amin, na madalas kami ay hindi karapat-dapat, but still, ang pag-ibig mo ang siyang nangingibabaw. Panginoon, sa oras pong ito, ang dalangin po namin na sa church, kumilos ka ng malakasan, sa amin pong kalagitnaan, sa baluwagan pong ito. At amin pong iniimbita ang banal na Espiritu na siyang kumilos ng malakasan. Kumilos ka, banal na Espiritu. Kalawkawin mo ang aming mga puso. Speak unto our hearts in the mighty name of Jesus. At i-reveal mo ang katotohanan ng mga salita ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag mong hayaan ni isa man sa lugar na ito sa kanilang pag-alis ay walang mapulot na mga ginintuang salita at revelation na nanggagaling sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag mo ding hayaan na walang makaalis dito na hindi receive ng pagpapala mo, ng himala mo, ng kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman, ng provision sa aming mga pangangailangan, ng kapayapaan sa aming nagugulumihanan na mga puso. Pinupuri ka po namin, itinataas ka po namin. Patuloy mong uhawin ang aming mga puso na iyong mga salita. In Jesus' name. Maraming pong salamat, Panginoon. We want to thank you. We bless you. We glorify your wonderful name. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Come on, church, pwede po bang pasalamatan natin orally ang ating Diyos na buhay? We bless you, Lord. We thank you, Lord. We glorify your wonderful name. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Itinataas sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga provision. Salamat, O Diyos. We thank you and we bless you as we also pray and ask ng iyong lingkod ay matago sa krus ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag maitaas ang kanyang sarili, kundi maitaas lamang ang mga salita mo at ikaw mismo sa aming kalagitnaan.
Hayaan mo, Panginoon, na yung lingkod ay maging vessel unto honor and not unto dishonor. In Jesus' name. In Jesus' name. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. I think the Lord deserves our big clap of offering. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon because He deserves all our praises and glory in Jesus' name. Hallelujah. So let's move forward. Let Christ guide your thoughts. The journey to spiritual freedom begins by yielding our thoughts to Christ. And let me begin by this simple statement, that each day brings its own battles. Amen po? And how we face them determines whether we live as victors or victims. And I believe that many remain trapped by the enemy's schemes because their minds are not yet surrendered to Christ. May shade of truth, but God has called us to freedom. Amen po? He designed us not for defeat, but to rise and rule over every challenge through His power. Sapagkat hindi po kailanman nais ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng talunan. Amen po? Take note po sa buhay pananampalataya, ang tunay po nating kalaban ay ang dyablo. At ang dyablo ay nagtatambak po sa ating mga isip na mga maling bagay at lumalason sa ating mga kaisipan. Naglalagay siya ng mga takot, pangambag, galit at puot, katulad nung nakita natin sa video. Mga pagdududa, pride, rebellion, at iba pang mga katulad nito. At yan naman po ay clear na sinasabi sa John chapter 10 verse 10. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. At ang kanyang purpose, deeply, ay to move forward, ay sakupin niya ang ating buong pagkatao, ilayo po tayo sa ating relasyon sa Diyos, ihinder ang ating paglagong espiritual, at maging mali ang mga disposisyon natin sa buhay. No wonder kaya maraming mga tao ay napapahamak ang buhay kasi nalalambungan ng mga maling pag-iisip o kaisipan ang kanilang buhay. Pero meron naman pong magandang balita. Amen po ba? Ano yon? Because the Lord made us more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Sa mga maling kaisipan na yon, tandaan po natin kung sino man dito ang nababalot o nasa tanikala ng mga maling pag-iisip, tandaan po natin, we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Pwede po tayong pawalan o makalaya doon sa mga tanikala ng dyablo. And it begins by yielding our thoughts to Christ. So napakahalaga yung pag-iisip. So sa bilang pasimula ng month na to sa ating mga preaching message, ay mahalagang simulan po natin paano natin gagapiin ang mga pakana ng dyablo sa ating buhay. Magsisimula po tayo sa ating mga isip. Okay. Balikan lamang po natin ng sandali. Tingnan nga po natin, ano ba itong reference text na to? It's about the reference text. Tingnan lang po natin paano ito dinidescribe. Ano ba ang pinaka-ibig sabihin nito? Now, mahalaga po ito kasi it would further help us appreciate yung mga succeeding messages na sasabihin po natin sa ating lahat. So 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5 outlines a spiritual warfare perspective. So isa po itong pananaw about spiritual warfare, emphasizing that Christians are not engaged in flesh-based battles but in spiritual warfare. And the passage highlights, nagbibigay ito ng tuon or nagzizero in on the use of spiritual weapons, not of the flesh, to dismantle strongholds, false arguments, and thoughts that oppose God's knowledge and lead them to obedience to Christ. So, moving forward ay banghay-banghayin lamang po natin. May makukuha po tayong 5 main message noong verse na to or truths. Number 1, makikita natin dito yung the nature of the war. What is that war? That the war is spiritual and not physical. So, hindi ito yung Russia versus Ukraine. So, makita po natin yan sa verse 3. We are human, but we don't wage war as humans do.
Another one is the kind of weapons that we will going to use. And these are spiritual weapons. Amen po? Sa verse 4a, we use God's mighty weapons. Mamaya, sa bandang dulo, makikita natin isa-isa. And then the target of the warfare. Ano ba yung target? Ang pinaka-target ng spiritual warfare na ito ay yung ating mga kaisipan. Amen po? And the goal, ano ba yung pinaka-layunin ng warfare o nung digma na yon is for human reasonings to obey Christ. Bakit? Dahil kung mali po ang ating thought life, ay nagiging hindrance po ito upang makilala natin ng tunay ang ating Panginoon at nagiging opening upang tayo mabuhay ng in rebellion or disobedience sa Lord. So nakita po natin dyan sa verses 4b and 5 to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Kasi natural sa tao, makatwiran po tayo. Mali na nga, minsan ay kinakatwiran pa po natin, dina-justify. So destroy every proud obstacle from knowing God. So may mga kaisipan pala na akala natin ay okay lang, pero ito pa ay nagiging hindrance upang makilala nating tunay ang Lord sa buhay natin. At pagka na ganon, pati yung mga pagpapala natin nahihinder. Then, and capture their rebellious thoughts. Yun ang pinaka-purpose. Yun ay bihagin at turuan na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. And last truth na makikita po natin sa main text, yung the battlefield. Ano yung battlefield? Siyempre lahat ng laban, merong battlefield. Saan yung labanan? At maliwanag sa sinabi ng salita ng Panginoon, it's in the area of the mind. Amen po? Now, tanong, bakit naman sa area ng pag-iisip? Ito lamang po ang simpleng answer. The mind is the container. So, nilagyan ko lamang po ng konting siyensya na itinranslate natin into layman's statements. Kasi wala naman tayo sa technical session dito. So, the mind, kung papababawi natin, is the container. And the thoughts are the contents. The mind is the overall system, while thoughts are the individual ideas or concepts. Sa lahat ng mga pumapasok na kaisipan ay nakakabuo tayo ng isang produkto ng general idea or specific idea that operate within the system. Ano yung system? Yung isip po natin. Amen po? Nakakasunod po tayo. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So moving forward ay magbibigay lamang po tayo ng 4 na proseso. At kung mapapansin nyo, yung proseso po na ito ay related sa bawat isa at para kang tumatakbo na merong kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, kilometer 4. At kailangan yung prosesong ito, isa man sa prosesong ito ay hindi dapat mawala. Otherwise, ay magkakaproblema po tayo. The process number 1 is realization. This is about inviting Christ to examine and reveal your thoughts and actions. Sa Tagalog, nung realization ay ang pagtatanto. Medyo malalim po, ano? So, now, ano po ito? This is about opening yourself up to Jesus Christ with honesty and humility. Asking Him to look into your inner life, your thoughts, your motives, and behaviors, and to show you anything that is not aligned with His truth or will. It's an act of spiritual vulnerability. Bakit spiritual vulnerability? Kasi pag sinabi mong vulnerable ka, ibig sabihin, merong opening na pwedeng pumasok ang isang foreign objects o isang foreign things. Dito, we make ourselves vulnerable to Christ. Sa paanong paraan, inaalaw natin siya na tayo ay examinin ang ating mga puso at ang ating mga isip. So also involves reflection and a desire to grow in holiness. Amen po? You're essentially saying, search me, Lord, and help me see what I may be blind to. So napakahalaga po nito. Now, yung idea po na yon actually is related doon sa isang napakagandang verse sa Bible, sa Psalms 139 verses 23 to 24. Ang sabi pong ganon, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you. See if there is any
offensive way in me and lead me in the way everlasting. Now, na-curious lamang po ako dito kasi sa aking pagbubulay ng verse na to ay nagkaroon ako ng curiosity na tingnan yung further comments on this. Kasi parang may ini-imply something. So, ito po yung aking nakita that according to some commentators, David wrote Psalm 139, 23 to 24 because he felt surrounded by wickedness, godlessness, and faithlessness. And assuming na yung mga commentators na yon ay tama, ay ito po yung ating makikita further. If this is true, he may have feared that such environment was influencing his thoughts. Nakaka-relate po ba tayo na sa mundong ito talaga namang maraming sasaksak sa isip mo. Ano ang mga sources niyan? The things that you see, the happenings, the events, the various observations in your surroundings, lahat ng mga nakita mo na yon, nagbubuo ng isang idea at pumapasok yun sa puso. And very crucial na ito ay dapat na masala po natin. Amen po ba? At napakatalino po ni David dahil maybe during those time, nung mga panahon niya, ay nakita niya dito yon na maraming mas kasamaan, marami ay walang Diyos, marami ay walang pananampalataya sa Panginoon. It is possible na nag-isip siya, ang mga bagay bang ito ay nakakaapekto na sa akin at parang hindi ko na ito alam kung totoo o hindi, o mali, o tama. Kaya nga napakaganda nung kanyang prayer sa Lord. Ano ang sabi niya? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Now, moving further, bakit po kailangang sabihin yon ni David? Hiniling po yon ni David upang ipakita ng Lord sa kanya kung ano talaga ang kanyang problema. Amen po? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, pagbababa po nito, marami pong mga tao ngayon, kung mapapansin natin, ay hindi nababago po at talunan ng buhay kasi mali ang kanilang mga kaisipan. At ang malungkot ito, yung deception sa paanong paraan na hindi nila iyon alam at ang akala nila iyon ay tama. Yun ang napakalungkot. Kaya ang resulta, sila ay napapahamak sa buhay. Kaya napakahalaga po bilang pag-a-apply sa buhay po natin na napakahalaga dumating po tayo sa punto na ipinasisiyasat po natin ang ating mga kaisipan. Amen po ba? Sa ating Panginoon. At malaman natin kung tama o mali ba ang ating mga iniisip. Because take note mga kapatid, it's really true na may mga bagay sa tao na sa tingin niya ay tama, pero ang resulta nun ay kapahamakan. Amen po ba? Only the Lord knows what is best for us. Only the Lord knows the things that are acceptable to Him. At kung hindi po tayo sensitive sa ganitong mga aspeto ng buhay, ay maliligaw po tayo at mapapahamak. I think alam ninyo yung istorya ng isang serial killer sa Amerika in early 2000, si Ted Bundy Ted ang pangalan niya, na around mga 30 people, usually mga babae ang kanyang pinapatay. Alam po ninyo kung saan nagsimula yon? Kasi nagsimula lang siya sa mga maling mga pinapanood. At yon ay na-develop sa kanyang isip hanggang sa napariwara na siya at naging serial killer po siya. Now, moving forward, ang tanong naman, since gusto natin na magkaroon, dumating tayo sa punto na ma-realize natin, matanto natin na dapat ma-examine ang ating mga thoughts at ating mga action. Ano po ba naman yung mga paraan upang ito ay mangyari? Na ang ating Panginoon ito ay ma-reveal po sa atin. So, ang alagay ko po dito, how can you allow Christ to reveal your thoughts and actions? Naglagay lamang po ako ng dalawa, at although sasabihin ko na lamang po yung dagdag, na mamaya din naman ay aking sasabihin. Number 1 is pray for God's revelation. Amen po ba?
katulad ng sinabi ni David, dapat nananalangin tayo, nagpapa-examine tayo sa ating Panginoon. Nakakasunod po tayo? Amen. Letter B is accept and repent. Sa sumandali na ito ay atin nang nakita na may mali tayo, ay kailangan tanggapin yon. Kasi ang isang napakalungkot sa buhay ng tao, yung mali siya, hindi pa niya alam na siya mali, or kaya alam naman niyang mali, ay ayaw niyang magbago at ayaw niyang tanggapin. Nasa stage of denial. So ang nangyayari, lalagyan niya ng mga sangmakmak na mga katwiran. Justification, 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 at walang nangyayaring maganda sa kanyang buhay. And then repent. Magsisi. Amen po ba? Isaiah 1:18, 1 John 1:9, that if we want to repent on our sins, He is faithful, and if we sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Letter C is, wala na lang dyan, let us be sensitive to the voice of the Holy Spirit. So dapat nadidevelop yung ating discernment. And sabi ko po, recognizing flawed thinking leads to true repentance. Paano mangyayari yung tunay na repentance? Kailangan may recognition. Amen po ba? Why? Because it is the gateway to spiritual freedom. Amen po. That leads to God's favor and victory. Kaya bakit nagtataka tayo? Bakit mga tao, marami ng mga Kristiyano, matagal na, pero parang hindi umangat-angat sa buhay? Bakit ang mga ginagawa, parang mga palpak or flawed, merong flaw? Merong mali doon sa kanilang ginagawa. It's possible. Meron silang mga maling kaisipan na dapat bakbakin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Na kailangan gawin yon, otherwise, ang magiging resulta nun ay kapahamakan niya. At ang isang perfect example ay yung snake na inano niya yung chainsaw. Mali ang isip niya, akala niya, meron siyang kagalit, meron siyang enemies, wala naman. So nagalit siya, and then hindi siya nasiyahan, siya nagalit, tinuklaw niya yung chainsaw. Siyempre, parang walang nangyayari sa chainsaw, natural, hindi naman tao yung chainsaw. So nilingkis niya. In the end, siya mismo ang namatay. Alam po ba ninyo, marami mga tao na nabubuhay sa galit, sa anger, sa ngit-ngit, unforgiveness. Akala nila sila nagtatagumpay o nakakaisa sila doon sa taong kanilang kinagagalitan. Pero ang katotohanan, ang unang-unang nilang pinapatay ay ang kanilang spiritual life. Na in the end, kapag dumating sa certain tipping point, ay maapekto na sa kanilang physical na buhay. Sa paanong paraan? May problema sa relasyon na, sa kapwa. Kaya mapansin nyo, ang isang taong laging galit, posible, maraming hinaharbor na sama ng loob. Amen po ba? Yung taong kinasamaan nila ng loob ay tumakbo na, masaya na, pero siya nasa sulok, nagdaramdam pa. Take note mga kapatid, upang tayo ay maging victor sa buhay, kailangan linisin natin ang kaisipan natin. Amen po ba? Bakit? Dahil walang mawawala, wala tayong makukuhang ganansya kapag nabuhay tayo sa ngit-ngit, sa galit, sa unforgiveness. Ang mahalaga, luminis tayo sa harapan ng Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, sino ba yung mga taong kinasasamaan mo ng loob? Better na lapitan mo. Amen po ba? The best. Paano kung hindi ka pinansin? Ang mahalaga, ikaw mismo, malinis ang iyong puso sa ating Panginoon. Napakahirap pong mabuhay sa isang buhay na may unforgiveness. Lagi may galit. May mga ganyan tao, laging galit. Pwede namang sumaya. Bakit laging galit? O isa pang tuloy ang pumapangit. So magandang-maganda yung kanyang kinagagalitan, ay akala nung kanyang kinagagalitan, wala siyang kasalanan. Hindi naman niya sinabi. Masama pala ang loob niya. Hello? Lalo na sa mga mag-asawa. Amen po ba? May mga tampurorot. So pag sa gabi, pag matutulog, merong pagitan. Kasi may tampurorot si babae. And vice versa, masama pala ang loob. Hindi po dapat yun. Amen po ba? Paalala sa mga mag-asawa, napakaganda po ng buhay para gamitin po natin sa puro sama ng loob sa asawa po natin. Amen po ba? Kasi wala naman talagang perpekto. Diyos lang ang perpekto. Ang mahalaga, magmahalan po tayo. Kasi nag-iisa lang naman yung asawa mo. Amen po ba? Wala nang iba. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! At kung sino man yung mga tao nakasama ng loob sa inyo, ay ipag-pray nyo lang. Ako man po, sa buhay ko, may mga tao din nakasama sa aking puso. May mga taong hinahabol ko dahil may mga utang, pero inilet go ko na yon. Kasi sayang yung kagandahan ko, di po ba? So may utang na nga siya,
ako'y pumangit pa sa kasasama ng loob. At least man lang yung aking kagandahan ay ma-retain. Yung bayad, bahala na si Lord doon. Amen po ba? Anyway, ang Lord naman na magbubukas ng pinto, papalitan. Pero kung babayaran, praise the Lord. Hallelujah. So pag binayaran, doble ang aking ganansya. Nagbayad sila ng utang, hindi kasi sila. Nagbayad sila ng utang, maganda pa ako. Wow, talaga naman. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So mga maling isip, purihin ng Lord. Number two is demolition. Ano to? Stirring down false beliefs and practices with God's word. So after na ma-realize mo yung mali, parang sa bahay, kung alam mong sira ang kusina mo, anong gagawin mo? I-demolish mo siya at papalitan. So sa Tagalog ay ang pagwawasak. Ano naman po ito? This suggests confronting and dismantling false or harmful beliefs, whether personal, cultural, or spiritual. By measuring them, paano natin gagawin yon? Paano natin i-dismantle? By measuring them against the truth found in God's Word. Amen po ba? It's an active process of spiritual renewal and discernment. Now, moving forward, doon po sa 2 Corinthians 10 verses 4 to 5, ay nabanggit po ito sa ating reference text. Paul tells us about demolishing arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Alright? So this aligns with the idea that Scripture serves as our standard for truth. Huwag po natin itong kakalimutan. Bilang mga Kristiyano, meron tayong unchanging standard, ang salita ng Diyos. Amen po? Mabago man ang panahon, mabago man ang sitwasyon, mabago naman ang itsura mo, mabago man ang kalagayan mo sa buhay, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. If belief doesn't align with God's word, just a tip, character, commands, or promises, it needs to be torn down in the place with biblical truths. Amen po. There is no compromise. Now, ano-ano po ba yung meron po mga long-standing false beliefs rooted in our minds. At kumbaga po, naugat na yun, nagkaugat na doon, dapat po natin yang ginigiba. Parang isa-isang bahay, pag merong sira sa bahay, ginigiba po natin yon. Otherwise, aanayin pa yun, lalong nasisira yung bahay. So, hindi po natin dapat hinaharbor. At paano mangyayari yon? Gamitin mo ang salita ng Panginoon. Kaysa masama ang iyong iniisip, isipin mo na lang ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kung sa tingin mo, kay parang nadidihado sa buhay, marami nakakaungo sa'yo, naghirap ka, hindi ka na-recognize, manampalataya ka sa Panginoon. Amen po ba? Na ang Diyos hindi nagbabago kailanman, hindi siya nagkukulang sa buhay mo. At kung may mga taong nakaisa sa iyo, tandaan mo, kailanman ang Diyos hindi ka iisan, kundi ikay pagpapalain. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! So that is the way of a true and genuine Christian. Sabi ko po dito, the Word of God is a powerful spiritual tool for tearing down harmful and deceptive thoughts in our minds. So tool po ang salita ng Diyos. Hindi lang siya basta binabasa, kundi ginagamit po, kaya nga tool. And specifically, God's Word is a mighty hammer, para siyang martilyo that shatters lies, na dinudurog ang mga kasinungalingan, and a consuming fire, isa siyang apoy na tumutupok that burns away evil thoughts. It's a powerful spiritual weapon that tears down demonic strongholds in our minds. But take note, ang unang-unang magdidemolish po ng mga masamang kaisipan sa ating mga isip ay tayo mismo. Kaya nga tinawag tayo na Kristiyano na tawag doon? Mandirigma. Amen po ba? In Jeremiah 23 verse 29, ang sabi pong ganon, "Does not my word burn like fire, says the Lord? Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces?" So, tatandaan po natin yon. Now, magbibigay po ako sa inyo ng mga stubborn spiritual strongholds that we need to demolish or tear down. Na dapat nating i-demolish at i-tear down. Ano yung tear down? Sirain. Alright? Ano to? Rebellion. Nako, matindi yan. Di po ba? Ang rebellion ay may history sa langit. Sa demonyo. Nag-rebel siya sa ating Panginoon. Ganon din ang pride. Mataas din yan. Sa mga mag-asawa again, ito, yung mga ganyan, mga pride. Nagkamali na, sige pa.
kinakatwiran pa. Napakadali namang mahingi ng sorry. Amen po ba? Occultism. O sino ba dito yung Kristiyano na ay naniniwala pa dun sa mga hula-hula? Sino ba yung nagpupunta ba dito sa albularyo? Di po ba? So that is cult and occult at yan ay kasamaan o wickedness sa harap ng ating Panginoon. Sino yung mahilig pa sa mga, tumingin sa mga zodiac sign? Wow, sabing ganon, ako ay Virgo. Kaya siguro ako ay ganon. Ako naman, nung araw kasi, patotoo, di pa ako Kristiyano, mahilig din akong tumingin dyan. Kasi ako naman ay Gemini, June. Wow, daw mga Gemini. Pero, naano na po ako doon, na-deliver na. Amen po ba? Kaysa tumingin ako sa mga anumang kalendaryo, tingnan ko na lang ang Panginoon, sigurado pa. Palakpakan natin ng Lord, hallelujah. So, practical, ano? Dapat hindi natin inaano yan. And then, so, sexual immorality. So, ito dapat din nating iniiwasan at lagi namang sinasabi ng ating pastor. Kung ikaw ay meron kang, hindi naman kalaguyo, kung meron kang karelasyon, dapat yung relasyon mo nakakalugot sa Panginoon. Amen po ba? Hindi mo dapat ine-entertain yung, ay mukhang masarap yakapin yung aking girlfriend, napaka-sexy, wow, ay mali yun. Amen po ba? Inaalis mo yun. Kasi sa demonyo yun eh. It's not good. Amen po ba? Sa mga lalaki, tandaan ninyo, dapat pag iniharap ninyo ang inyong mga girlfriend ay malinis. Amen po? Naalala ko yung aking kapatid, yung sumunod sa akin na born again na din, yung hipag ko, sabi niya, alam mo, Ditche, nung talaga iningatan ko si Diyos, sabi niya, kasi ayoko siyang i-treat na para siyang GRO. Ayokong ayokong i-treat siya na parang hostess, kaya iginalang ko talaga siya. Wow, what a beautiful or nice principle in life. Amen po ba? So, sino po ba dito? Yung mga lalaki, may mga boyfriend, yung mga babae naman, hindi pala, mali. Ano yun? Same sex. Mga lalaki na may girlfriend. Sorry, patawarin na ninyo ako. Sige na nga, magpapasa na nga ako ng krus sa inyo sinabi. So, sino man yung mga lalaki na mayroong girlfriend, na mayroong boyfriend, tandaan po natin, dapat alam natin yung mga spiritual boundaries. Amen po ba? Sa mga asawa naman, lagi din yung narinig sa amin, kung ikay may asawa, ang BFF mo, yung asawa mo. Amen po ba? Huwag kang maka-BFF ng iba, ng asawa ng iba. Laki-laki ng bansang Pilipinas. Tapos may asawa ka, ba't ka pupunta sa iyong kapitbahay? Amen po ba? Asawa mo, i-BFF mo, siya yung dapat nakatext mo, hindi iba. Ako po, ano kayo nag-asawa, wala akong natatandaan na mga katext ko, mga kalalakihan, bla 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 bla. Tapos sasabihin siya, uy, ang ganda mo naman, wow. Binobolatsing ka lang nun. Oh, nabula-bulatsing, bula-bulatsing, ayun. Umano na. Kasi mga babae, madaling, hindi naman lahat, may mga babae, madaling mauto. Mapuri-puri lang, akala niya, pinakamaganda na isa sa buong mundo. Diablo yun, hindi yun totoo. Marap ka sa salamin, makita mo. Wow, talaga naman. So, sa salita ng Panginoon ka manghunyapit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano ang asawa mo ay gano'n lang ang itsura? Kasalanan mo yan, siya pinili mo Para yung asawa ko, nagreklamo, sabi niya, darling, pag ikaw ay nagsasalita sa akin, ang lakas ng boses mo. Hinaan mo boses mo. Sabi niya, kasi lagi daw akong malakas ang boses. Pasensya ka. Senior citizen ang pinili mo. Magtiis ka. Painog ka. Kasi senior citizen ang iyong pinili. Praise be the name of the Lord. Ang mahalaga, malinis ang ating relasyon. Amen po ba? Hallelujah. At kaya yan ibinigay ng Lord sa iyo, yan talagang kapartner mo. Amen ba? Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Ako nga po, si Pastor, siya talaga ibinigay na partner sa akin. Kaya lang talaga naman ganun, ganun talaga, wala akong magagawa. Yun na ibinigay sa akin Sabi ko, darling, mas pogi ka nung araw. Pero mahal na mahal ko siya. Praise the Lord, hallelujah. Wow, darling nanonood ka. How can you tear down false beliefs and practices using God's word? To bind and loose. So, tayo yung mga spiritual army tayo Ang calling natin, one of the callings natin, spiritual army tayo. So, bilang spiritual army, dapat alam mo makipaglaban. Hindi yung
Hindi pwede sa Kristiyano pa-cute-cute. Ay Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi po, kailangan vigilant tayo, di ba? Militant. Kung merong demonyo, meron kang tukso, palayasin mo yon. In the mighty name of Jesus, ikaw maling kaisipan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Napansin nyo, tingnan kayo magpipreach dito, lagi kayong inililit sa binding and loosing. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na mag-produce siya ng mga anak na tameme, yung mga lampa-lampa. Yung diablo, tapang-tapang yun, tapos yung mga Kristiyano, ay naku Lord, ako'y gapang-gapang, para na akong uod, nagapang-gapang. Walang ka-power-power. Use your power. Amen po ba? Ano ang sabi sa Matthew chapter 18, verse 18? Ano, whatever you bind on earth shall be loose in heaven, and whatever you loose on heaven shall be... Nakalimutan ko na, senior citizen, nawala. Whatever you bind on earth shall be loose in heaven, and whatever... Yun na yun, nawala yung neuron ko. Sige na, puntahan nyo na lang. So lumaban ka, amen po ba? Bakit? Yung paglaban sa spiritual, hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging milyonaryo, hindi mo kailangan maging matalino. Tayuan mo lang ang salita ng ating Panginoon. Magiging matagumpay ka. Amen ba? Hallelujah! At walang ibang lalaban kundi ikaw. Now, sa labanan, kailangan mo ng spiritual weapons. Sa Ephesians 6:10-18, so tingnan nga po natin, kasi dito sa Ephesians chapter 6:10-18, ang ipinapakita dito ay isang militant army na anak ng Diyos na naka-battle gear. Ang pinaka-background noon ay yung Roman soldier nung panahon na yon, yung mga Roman soldiers. Kaya ang illustration niyan ay ganyan. Alright? Di ba nung araw may mga, ano pangalan nito, may mga baluti silang, meron pa silang mga tabak, o ano-ano. So doon siya pinatter noon para mas madali o makontextualize sa ganung panahon. So itong Ephesians 6:10-18, makapangyarihan ito para gagamitin po natin. Tingnan nga po natin sa verse 10. Ang sabing ganon, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa Ingles, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and in the power of His might. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ano ang truth dito? We are engaged in a spiritual battle. Amen po ba? We are engaged in a spiritual battle. At sa ayawin mo man o hindi, ito ay totoo. Merong laban. At yung laban na yan, actually, yung nangyayari dito sa lupa, actually, may nangyayari sa spiritual world. Kaya, merong nangyayari hindi maganda dito sa lupa. Example, bakit magulo ang nangyayari sa ating paligid? Kasi yung spiritual world may problema. Kaya nga kailangan tayo ay makipaglaban. Amen po ba? So, verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan, kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, dyan sa heavenlies na yan, handyan ang mga kampo ng kaaway. So, ano yung truth na makikita natin dito? The battle is spiritual and not physical or carnal. Amen ba? And verse 13, moving forward, kaya, because of that, parang sinabi, because of that, ito yung dapat niyong gagawin. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang padigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Take note dito, merong warning, merong araw ng day of kasamaan. Di ko na alam sa Ingles, no? Bad things ba or what? So anong truth dito? God provided the appropriate weapons. Alam ng Panginoon, merong laban. So nagbigay siya ng weapons. At mamaya ay iisa-isahin natin yon. Number 14, kaya't maging handa kayo. Ano to? We are called to be always ready and prepared. Ready and prepared. Nawala yung end. So let us always be prepared. Hindi po pwede yung patunga-tunga nga tayo at wonder, ha? Meron bang laban? Yes. Ano man, maniwala ko, hindi, may laban ka. At kung ako ilalaban, ilalaban ako, di po ba? Kung labanan na, pugpugan na, bahala na. Kasi pag hindi ka lumaban, sino ang talunan? Sino ang papangit? Sino ang malulug mo? Ikaw.
Hindi naman yan ang design ng Lord eh. God has called us to be more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! So, kailangan mga Kristiyanong palaban po tayo. Hindi tayo nakikipag-away sa ating kapwa, pero inaaway natin o nilalabanan natin ang mga plano ng dyablo sa atin. So, sabing ganon, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran, the girdle of truth. The girdle of truth. Bakit girdle? Kasi the word of God, kailangan yan kasi yung bewang nag-hold sa katawan niya, kaya siguro yun ang kanyang sinabi. Verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ano to? Feet shod of readiness from the gospel of peace. So meron palang kapangyarihan yung kaalaman natin sa Word of God. Amen po ba? Especially the good news of salvation of our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Jesucristo, He is the Prince of Peace. Amen po ba? Kaya kailangan ay alam po natin ito. And number 3 is the shield of faith. Sa verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Mga kapatid, tandaan po natin, mga Kristiyano dapat na namumuhay sa pananampalataya. Amen po ba? Tamang umiyak, okay yan. Kung nawala ka ng pera, sige, umiyak ka sandali. Kung ikay nalo, umiyak ka sandali. Tao ka pa rin naman, hindi ka naman robot, hindi ka AI. Natural lang yan. Pero dapat bumabangon ka. Amen po ba? At sa pagbangon mo, gamitin mo ang salitahan ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoon. Amen po ba? Dahil tayo, ang ating panlaban ay ang salita ng Panginoon. Live by faith. So kung meron kang problema sa buhay, lugami ka, merong mga tumatakot sa iyo, etc., tandaan po natin, meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Although naalala ko na lamang po, although nagtatagal, wala namang service mamaya, no? Ito minsan ikwento ko na, ulitin ko na lang. Naalala niyo yung panahon ng last administration, yung marami mga EJK, na mga budol-budol. Grabe talaga Pilipino, no? Kahit ginagawang pambudol. So lahat na lang binudol. Ako po'y magpipreach dito. Dare to believe pa yata yung aking preaching. Few minutes yan sa baba, may tumawag sa akin. Director ako ng 4A noon. Nanghuhuli kami ng mga illegal fishers. So, sabag ng Lord, nagka-award nga po kami ng sabi pare, yung aming region sa adjudication namin. Pati mayor po sorry, naka-4 na mayor. Nahuli. Illegal sorry. So, yun po. Biglang tumawag. Sabi niya, ito ba si Lilian Garcia? Wow. Opo, sabi ko, tandaan mo, sabi niya, makinig ka. Ikaw at ang pamilya mo ipapatayin. Ikaw, magpipiris ka, ano feeling mo? Muntik na akong nahulog doon sa upuan ko? Ha? Di ang nasiisip ko, baka dahil doon, di mo ba? Baka dahil doon. Ay, Diyos ko, ako naman siguro matalino. Nawala sandali yung aking katalinuhan noon. Pero, nangibabaw pa rin yung faith. Ay, sabi ko gano'n, ay naku, ewan ba na, sabi ko, ay naku, gano'n, ay, naku po, teka po, sa kanila ho kayo tumawag, magpipreach pa ako, sabi ko. Nasabi ko, sa kanila ho kayo tumawag, magpipreach pa ako. So pag akit ko dyan, inano ka na, sabi ko, darling, alam mo ba, may death threat ako, may death threat tayo. Ay nako, sabi ko, Lord, umakit ako dito, nung tinawag na ako, sa totoo lang, sabi ko, Lord, kung ako'y mamamatay, bahala ka ng Panginoon. Amen po ba? Basta ako, magawa ko ang iyong kalooban, walang makapipigil sa akin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! So, pero ako'y nananampalataya, ako ay yung sasamahan. I live by faith. By faith talaga yung yung iba doon, baka hindi na makita. Pagpunta doon sa kwarto. Pero nagpipreach po ako, may faith, pero yung ang mata ko ay umiikot. Ba't ka mo? Baka mamaya may makita akong gagano, sasabihin ko sana, hulihin yan. Siyempre, yung pala, bandang dulo, pagbaba ko, maya-maya, nagtatawag nga. Tinutuo yung sinabi kong tumawag. Wow, talaga naman. So to cut the story short, budol. Ba't ka mo tumawag si Tita Marge? Yan, sabi niya, alam mo ba, pupunta ako sa ano ba yun? Nagtatagal, Pupunta ako sa Chief of Police. Bakit? May tumawag pala sa kanya. Sabi daw,
Papatiin nga din daw. Nanghihingi ng 50,000 pesos. Alam mo nung si Margarita, napakatipid. Sabi niya, naku, maawa na ho kayo. Ako isang kahig, isang tuka lang. So in other words, yung 50,000, naging 15,000 talaga naman. Saan ka napapatay ka, nakipagtawad ka pa. Kaso, noong naglalakad na siya dyan, nakita na salubong niya si Sister Alma Pasion, yung pulis. O, Sir Mark, siya pupunta. Ikinuwento niya, ay nako, budol yan. Sabi nga, budol yan. To cut the story short, kinabukasan, nandun kami sa ano ba? Wala na naman yung neuron ko. Doon sa kampo. Sa cybercrime unit, nagre-report kami. Purihin ng Panginoon. What is my point? Ang tunay na mapagtagumpay sa buhay, kailangan mabuhay ka ng pananampalataya. Sa pananampalataya, amen po ba? Lumaban ka, amen ba? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Kung ako'y napatalo noon, abay uurong na. Pero purihin ng Panginoon, eto, buhay pa. Amen po ba? Nakakapagkulay pa at nakakapagsuot pa ng K. Ano yung K? Kultura. Ang sakit sa bulsa. Kultura masakit sa bulsa. Kaya susulit ko to So, asahan nyo na hanggang pagdating ni Lord, lagi nyo itong makikita. Buhay ba kayo? Natawa naman ako. Darling, patawarin mo ako. Bibilisan ko na. Nasa na ba ako? Shield of faith. Number 4 naman, sabi nga, helmet of salvation. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak na espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ko na-expound, matagal. And weapon number 4 is praying in the Spirit. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So ano po yung brief message ng Ephesians 6:10-18? That real battle in life begins in the spiritual realm. Amen po ba? And only those who are spiritually equipped and armed with the right weapons of faith will emerge victorious. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Number 3 is attention. Ano to? Fixing your attention to God's words and promises. Sa Tagalog ay pagbibigay pansin. So this calls for deliberate focus on the scriptures and the promises of God rather than being consumed by distractions, fears, or circumstances. And this echoes verses like in Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. And in Hebrews 12:2, naka-align din yon. Ano sabi sa Hebrews 12:2? Fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So ano yung pinaka-main message nito? That by centering your attention on God's Word, you cultivate trust, peace, and spiritual clarity. So after ng realization, demolition, natanggal na, and then i-focus mo na talaga yung attention mo sa salita ng Panginoon. Amen ba? So ano pong ibig sabihin po natin dito? Na after that, patuloy nating ibaling ang ating atensyon sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako at mga utos. At pag ginawa po natin ito mga kapatid, ay mapapansin po natin na unti-unting nababago kung paano tayo mag-isip. Amen po ba? Hindi na tayo nag-iisip sa posisyon ng isang talunan, kundi nag-iisip tayo sa posisyon ng isang mapagtagumpay. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. At magiging maayos po ang ating pananaw at disposisyon sa buhay. At sa kabila ng ating paligid ay hopeless, tayo po ay punong-puno ng pag-asa. Bakit? Alam po natin na kasama natin ang ating Panginoon. In Isaiah 26 verse 3, ay ang sabi po, yung kaninang nabanggit ko, sabing ganon, you will keep in perfect peace all who trust in you, all those whose thoughts are fixed on you. Now, ano lang po ako, may mga verses kasi sa Bible, pag nakita ko, parang nadadama ko na kailangan ng further study. That's why napipilitan ako na magdalot-dot, mag-root out. So yung word na fix sa Hebrew, since ang Old Testament ay nakasulat sa Hebrew,
ay yasab pala, yasab. Nang ibig sabihin nun, stayed on, steadfast, stay, or pakialis yung stayed, dwell, unwavering mindset. So, anong ibig sabihin po nito? Pag sinabi natin na nananampalataya sa atin, na nakafix ang ating isip at puso sa Panginoon, kailangan resilient tayo doon. Amen po ba? Hindi tayo bumibitaw sa salita ng Diyos. Hindi tayo nag-aalangan sa kanyang mga salita. Unwavered. Hindi tayo parang mga alon sa dagat na balik-balik, kundi steady ka doon, anuman ang mangyari. How can you fix your attention to God's words and promises? Number 1, immerse your minds with the words of God. Kaya napakahalaga po ang salita ng Lord. Amen po ba? Ano man ang ating ginagawa, dapat ang salita ng Diyos ay hindi nawawala sa atin. And let it sink in your heart. And also remember and confess. Bakit? Kapag marami kang salita ng Diyos sa buhay mo, marami kang mga bala. Amen po ba? Kung naghihirap ka, meron kang appropriate Bible verse. Kung kailangan mong financial, meron kang appropriate Bible verse. Kung meron kang kagalit, merong appropriate Bible verse. At doon ka nananangan. Ang sabi pong gano'n, Proverbs 4:20-23, anong sabi pong gano'n? My son, attend to my words. Attend to my words. Ibig sabihin, bigyan mo talaga ng halaga. Incline thine ear unto my saying. Pag sinabi mo incline, give an undivided attention. Let it not depart from thy mouth. Let it not depart from thy mouth. Ibig sabihin, you have to confess the word of God. And you have, and keep them in the midst of thine heart. Keep them in the midst of thine heart. Pag daw ginawa mo yon, ang sabi nga nun, then you will make your way prosperous and you will make your life successful. Amen po? Verse 23, and above all else, guard your heart, for out of it are the issues of life. Mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ito ay totoo. Amen po ba? So let us focus our attention on the Word of God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ako po'y tumanda na nakita ko po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya lagi pong sinasay dito whenever I preach, yung Numbers 23 verse 19. Ano ang sabi ng Panginoon doon? I am not a man, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Whatever he says, he will do, and whatever he promise, he will fulfill. Kailanman po hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen po ba? At sino man po ang lumalapit sa Panginoon, kailanman ay hindi po niya ipinapahiya. John chapter 6 verse 13. And Hebrews 13:8, I am the same yesterday, today, and forever. In Jeremiah 15 verse 6, sabi pong ganon, your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart. What a beautiful verse. Kinakain ang salita ng ating Panginoon. Stick. So kung ano man ang problema mo, at parang may mga bumabalisa sa isip mo, manampalataya ka sa Diyos. Amen po ba? Hold on to the Word of God. Naalala ko lamang po kanina na ipatatuo ko lang, nung bata pa po yung mga anak ko, siyempre ang mga nanay, pasensya na sa mga tatay, talagang merong bias ang mga nanay, no? Diba? Pag anak at saka tatay, medyo isasacrifice niyo yung tatay kaysa sa mga anak. Is that true? Dahil siguro, ako lang ba yun? Ganon, in general, ba't ka mo? Kasi siguro dahil ang anak, lumabas sa kanya eh. So iba talaga yung treatment mo talaga sa mga anak mo. So noon, ayoko talagang nagkakasakit ako. Kasi yung mga anak ko maliliit pa. Kung ako kunin ni Lord, paano mangyayari sa mga anak ko? Although nag-weird lang ako noon dati, naikwento ko na, nung ako'y nagkasakit na nagkaroon akong bukol sa breast, ay akala ko ako'y kukunin na talaga ni Lord. Ako'y nagplano. Sabi ko, darling, kung sakaling ako'y kukunin ng Panginoon, ligawan mo si ganito. Pinagplanuhan ko na siya. Ano yung pinag-iisip mo? Aba, mainan na kasi yung mga anak ko, baka kung ano mangyari. Kung mali ang napangasawa mo, babangon ako sa hukay, lagot yung mapapangasawa mo. So, totoo, nangyari po yun. Nagplano po ako. Sabi ko, kung ako man ay talagang mawawala, I think ire-recommend ko si ganito para yun ang liligawan ni pastor at bago ako mamatay, i-match ko na sila. Wow, that is planning. Malay mo, maniwala sila. Amen ba? Magkatuluyan, di happy. Pero going back, so masyado akong conscious na sa health, etc. Lahat-lahat, konti lang maramdaman.
Nagkaroon na ako ng parang ano ba tawag doon? Psychosomatic ba yun? Yung parang lagi feeling mo may sakit. Amen ba? So, over na yun, abnormal na yun. Malaw, nakahalata ako, hindi okay ito. Amen po ba? Bakit ko i-concentrate ang sakit? Mag-concentrate ako sa promise ng Lord. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. Ba, mga Kristiyano, konting sumakit lang ang daliri, akala niya, mundo na yung sumakit sa kanya. Sumakit ang balakang, natural, sumakit ang balakang mo. Senior citizen ka na yun, alangan namang, diba? Yung konting ako nga po ngayon, sa totoo, patuto ko kanina, ako sa habag ni Lord. Pag may nagregalo sa akin ng kating ko, masama ang loob ko. Bakit? Ang feeling ko, ang tanda ko, kating ko, wow. Hindi naman ako gumagamit ng kating ko. Kung meron may sakit, makatikate or okay lang yan. Mawawala din yan. Amen po ba? Although si pastor nga, nagpapahinga, nilagyan ko yung kanyang likod ng, sabi ko, gusto mo, parang may liniment ako dyan, pero hindi ko nagagamit yung liniment ko sige, sabi niya. So, nilagyan ko ng liniment. So, umamoy yung kating ko yung aming room. So, anong ibig ko sabihin? Let us be conscious on what the goodness of God. Amen po ba? Kung may sakit at kiramdaman ka, inaararo ka anong mga maling kaisipan, palayasin mo yun. Wala yun. Mag-fix ka sa pangako ng ating Panginoon. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah! So, ito na lamang po. Number 4 is process. Number 4 is yield. Ano po to? Anong oras na ba? 11. Tama ba ito? Hindi, 11:12. Nakita ko pala yung seconds. So, 11:12. So, ano po ito? Surrendering your mind to the guidance of the Holy Spirit. Ano po ito? Ito yung pagsusuko at paggabay. This implies a yielding of one's thoughts, reasoning, and decision-making process to the influence of the Holy Spirit. In Romans chapter 12, verse 2, it talks about the renewing of your mind. And Romans 8:6 distinguishes between the mind governed by the flesh and the mind governed by the Spirit. Surrendering to the Holy Spirit is about allowing divine wisdom and conviction to shape your inner life rather than relying solely on human understanding or emotion. And allowing the Holy Spirit to guide your thoughts consistently means yielding to His will through a life of submission in all aspects. Amen po? And the opposite of a life of submission is a life of rebellion. So, mahirap po tayong sakupin ng ating Panginoon kung rebellious ang ating puso at isip. Sabi ko po dito, the devil wants recognition and to gain control through rebellion. But in contrast, Christ obtained exaltation and control through submission. And Jesus Christ is our model. And as for us, we show our submission to God by avoiding sins and by living a life of holiness and righteousness. Anything that defiles our spiritual standing with God must be abhorred and hated. We cannot be free from the devil's strongholds if we live in sin. And so let us allow the Holy Spirit to control all aspects of our lives. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So, ang sample lamang po dito, si David. Bakit siya nahulog kay Bathsheba? Kasi in-entertain niya yung maling kaisipan. Amen po ba? So, dapat hindi po natin ito ginagawa sa ating mga buhay. So, iiwasan natin ng mga kasamaan. Gentle reminder, kung sino man dito ay ang may trabaho na alanganin ng trabaho, ay iwasan po natin yon. Amen po ba? Panampalatayanan natin ang ating Lord na bibigyan tayo ng magandang trabaho. Amen ba ron? So, hindi, wala kaming No, step in faith at makikita mo pagpapalain ka ng ating Panginoon. So, ito i-remind ko din kanina, upang tayo makaiwas, kailangan kasi isinusok natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Yung kantang worldly song, may mga kanta naman na hindi ka naman talaga nagkakasala. Amen po ba? Natural lang naman yan. At di ko naman sinabi na pag kayo kumanta ng isang although selective, kung kakanta kayo ng mga hindi pang church, kailangan yung kinakanta ninyo ay malilinis sa kanta. Hindi yung mga kantang nag-i-insinuate ng sex, nag-i-insinuate ng rebellion. Kaya kailangan very sensitive tayo sa mga wordings ng mga worldly songs. Amen po ba? Bakit? Kristiyano na tayo Napakahirap sumamba pag Sunday, na buong week ay punong-puno ng gano'n ang iyong buhay.
Amen po, Baron? This is a kind reminder. So, iniiwasan po natin yon as a testimony po. At hindi lang naman ako. Ayan, sila Sister Baby at marami mga kapatiran din dito. Nung po ako'y naka-born again, iniwasan ko na po magkakanta ng mga ganyan. Although hindi naman talaga masama. Pero kung lagi na lang yung maghapon mo, Sunday, ang kanta mo, praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Pero Monday to Saturday, ang kanta mo yung mga, tukso, sintonado, layuan mo ako. Ang sama nung boses. Ano ibig sabihin nun? High na high ka pag Sunday, weekday pag ganun ka. So paanong magra-rise up ang pananampalataya mo? Kung gusto mo talagang maging sensitive sa Holy Spirit at lagi kang nakatune in sa Espiritu ng Diyos, ibalutan mo ang iyong environment ng mga awitin na nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Matutuwa pa sa iyo ang Lord. Makikita mo. Palampakan po natin ang Lord. Those are practical tips. O paminsan-minsan, pero hindi yun ang lagi. Kasi nakahay ka, may bagsak ka na naman. At gano'n naman, bagsak na naman. Pwede mo namang i-stay doon. At makikita mo, pag naano mo yun, mapapind up mo, lagi nakatune in ang iyong sarili sa ating Panginoon. Amen po ba? So, iwasan po natin yung mga lugar din na hindi maayos. So, yun. Ang sabi ko po dito, when we live in submission to the Holy Spirit, we leave no room for evil thoughts to rule our minds. So, let's cast off all impurity and stay sensitive to His leading toward holiness. In Romans 8:5, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. So, whoever or whatever, tandaan po natin that whoever or whatever controls you, overpowers you. And there is no neutral ground. Amen po. It's either you are on God's side or on the enemy's side. Do not dare to step in the enemy's territory unprepared. By allowing the Holy Spirit to control your mind, you make yourself prepared that will enable you to achieve success in life. Victor, not victim, conqueror, and not conquered. Now, another tanong na naman. Nakakasunod po ba tayo? Amen po? How can you surrender your mind to the guidance of the Holy Spirit? Paano po natin isusuko ang ating mga kaisipan sa guidance o sa gabay ng banal na Espiritu? Naglagay lamang po ako dito ng 6. Number 1 is select what you see. Ano ba yung tinitingnan mo? Ano yung pinapanood mo? Amen po ba? Select where you will go. Choose places that you visit. So, select where you will, select your company. Sino ba yung mga kaibigan? Select what you hear. Ano ba yung pinapakinggan mo? So, you need to screen your ear gate and select the right armor. Kaysa mag-run ka sa buhay, you pray. Amen po ba? You claim the word of God. You confess the words of God. Rebuke. Use your spiritual authority and continually reject evil thoughts in your heart. And letter F is be sensitive to the voice of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kapag sensitive tayo, nagiging discerning tayo sa banal na Espiritu. So, pag may nagagawa tayong hindi okay, alam mo yun di po ba? Ang mahirap, yung masyado ka nang nasanay sa kasalanan, nagiging, pangalan nito, nagiging makalyo na ang iyong Espiritu. At hindi mo na narinig ang banal na Espiritu. Pero may proseso po yun. Kailangan gawin natin ito. Amen po ba? Kasi ang Lord, nang iniligtas tayo, siya ay seryoso. Seryosohin po natin siya. Amen po ba? Because I believe the heaven is a place for special people. It is a special place for special people. Ipakita po natin na talagang tayo ay seryoso sa Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, nababanggit din ni Pastor sa ating mga pinapanood, ay selective po tayo dyan sa TV. Kung may mga bagay na alanganin, dapat alam natin kung kailan natin papatayin ang TV natin, i-off ang screen. Hindi yung mata natin ay nakalawlaw pa dun sa panonood. Amen po ba? Nakaka-guilty yun. So alam mo, ikaw mismo yun. At hindi ang Lord ang gagawa, kundi ikaw. So select what you see. Sabi ko pong dito, spiritual battle is a continuing fight. It requires vigilance. So pagbabantay, ibig sabihin, hindi patulog-tulog, hindi papatay-patay. Sa halip ay mapagbantay. Amen po. But with God's help,
we can overcome. Amen po ba? Napakaganda po ng sinabi ni Bishop Brother Eddie Villanueva, yung ating spiritual founder and president. Ang sabi po niya, be always vigilant and exercise the gift of discernment at all times. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! May natutunan po ba tayo? Amen? So, sa ating pong pagtatapos ay nais ko lamang pong bigyan ng kaunting diin itong mga paalala po natin sa inyo. And then thereafter ay tayo po'y tatayo, aawit tayo, and mag-i-engage po natin ang ating sarili sa pananalangin. I-root out po natin, ite-tear down po natin ang lahat ng mga plano ng dyablo sa buhay po natin. And I believe, kapag ginawa po natin yon ay achieve po tayo ng victory. Sabi ko pong ganin dito, for those battling life struggles and seeking freedom from spiritual bondage, God has already prepared victory. Kasi naman talaga, doon sa krus ng Kalbaryo, tagumpay na po tayo eh. Di po ba? Tagumpay na. Positionally, tayo'y tagumpay na. But you need to experience it in actual. And it begins with renewing your mind and standing firm in faith. Dahil ang Diyos hindi po nagbiro nung tayo ay Kanyang iniligtas. Don't give up. Your breakthrough is near. Amen po ba? Kung kay sino man dito yung nakakaranas sa parang tinanggap mo na ang Lord, pero hindi mo pa nararanasan yung full benefits of Calvary. Yung mga magagandang pangako niya sa buhay mo, ay huwag po kayo mag-give up. Amen po ba? Kasi pwede namang magsimula. Pwede magsimula. And with God's help, you will overcome, you break every chain, and walk in the freedom and favor won at Calvary. Ang sabi po ni Tony Evans, isa po siyang American evangelical pastor, speaker and author, you are not fighting for victory, you are fighting from victory. Amen po? Because the battle has already won. So lastly, please instill and apply God's instructions for you. Yung nabanggit po natin kanina. Number 1, you invite Christ to examine and reveal your thoughts and actions. You need to come to a point of realization. Number 2 is tear down false beliefs with God's word. You need to demolish o wasakin yung mga maling kaisipan na yun. Iwanan po natin sila. Kasi hindi sila makabubuti sa ating buhay pananampalataya. Another one is fix your attention on God's words and promises. Panghawakan po natin ang salita ng Lord. Amen po ba? Huwag tayong bibitaw sa salita ng Panginoon. Kasi ang sitwasyon nagbabago. Ang mga pangyayari, yung dati hindi okay, ngayon ay okay, mamaya hindi na naman. Situations and seasons come and go. Pero dapat yung pag-a-attend natin o atensyon natin sa salita ng Diyos, kailanman ito ay hindi dapat nagbabago. And last but not the least, is surrendering your mind to the guidance of the Holy Spirit. You need to yield your life, your thought life, to the Holy Spirit. If we really want to break free from the bondage of the enemy. Kasi naniniwala po tayo ng ating Panginoon, gusto po niya tayong pagpalain. Amen po ba? Gusto tayong pagpalain ng ating Panginoon, pero meron po tayong gagawin. We are created by God to be victors, not victims. Amen po ba? Conquerors and not conquered. Overcomers and not defeaters. Palapakan po natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo. Awitin nga po natin ang isang napakagandang awit. It's actually a song a song of surrender to the Lord, written in Tagalog. Kasi napakahalaga upang ito'y mangyari. Surrender natin ang ating buhay sa Diyos. Amen po? Hayaan natin ang ating Panginoon ang siyang maghari sa ating mga buhay. Alam po ninyo, looking back, wala po tayong magagawa. Yung tunay na nakaunawa ng kabutihan ng Panginoon, wala siyang magagawa kundi isuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Amen po ba? Bilang ganti sa kanyang kabutihan. And I believe,
mangyayari po yun talaga kung i-allow natin ang ating Panginoon na maghari sa buhay natin. Kasi yung old self natin, ang gusto noon mag-rule. Siya ang maging boss ng ating buhay. Kasi nature yon ng tao. Gusto niya siya maging boss, kaya nga siya nahiwalay sa Panginoon. Pero, wala tayong kapupuntahan doon. Ang kapupuntahan natin doon ay kamatayan, kasalanan, kadiliman, kapahamakan. Pero meron namang ini-o-offer ang Lord. Kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Kanya, hayaan natin na maghari siya sa buhay natin, makikita natin yung difference. Amen po ba? And that is the real beauty of Christian life. Ang Christian life, hindi lang yung nakikinig tayo pag Sunday, then after that, na-bless tayo, and then after weekdays naman, ay parang wala lang. Wala kang nadama, wala kang nakitang difference, wala kang nakitang impact sa buhay mo. Pero kapag ikay ginawa mo yung ganito, although mahirap talaga, because it's a continuing battle, it's a daily fight. Laging araw-araw nakikipaglaban ka. Kasi ang carnal mind, laging nariyan eh. Laging nakabantay sa'yo. Ang diablo, yun ang trabaho niya, yun ang kanyang misyon sa buhay upang ikay alisin sa Panginoon. Upang manghina ang iyong pag-ibig sa Kanya at upang ikay ilayo sa Kanya. At ang unang-una niyang babanatan ay ang iyong isip. Ganyan si Adan at si Eva. Ano ang ginawa nung Satanas? Sinabi ba ng Panginoon, totoo ba? Totoo ba? Naglagay siya ng doubt sa pusa, isip ni Adan at ni Eva. At sadly, naniwala yung dalawa. Kaya nga, nagkaganito ang sitwasyon ng tao. So tayo mismo ang lalaban. Amen po ba? If we really want to experience the goodness of God in our lives, and if we really want to experience the true promise of God that we will be free from all demonic forces of the enemy, meron po tayong gagawin. Amen po ba? Isuko po natin ang ating mga buhay sa Diyos at awitin po natin ito bilang an act of a demonstration that we really need Him, that we really make Him truly as our King in our lives. Awitin nga po natin ito prayerfully from the bottom of our hearts. Awitin po natin ito and feel the presence of the Lord. Sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko ng ating mga buhay sa Diyos. An act that we really allow the Lord to be the King of our lives. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Isa pa po, maghari ka. Maghari ka. Yes, Lord, maghari ka sa buhay po namin. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Habang tumutugtog po ng mahina ang ating praise and worship team, ang ating banda, ay manahimik lamang po tayo sandali at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Ang tinuro po namin sa inyo ay hindi bagong turo. In fact, lagi po natin itong naririnig. Pero ano ang saysay nung
pangdinig na yon kung wala tayong desisyon na ito ay susundin. And I trust that the Holy Spirit has spoken into our hearts, into our minds, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, kaya sa napunta dito sa lupa dahil tayo'y nasa tanikala. Tanikala ng kadiliman, tanikala ng kasalanan, tanikala ng mga maling pag-iisip. Kaya yung buhay natin ay napariwara. Yun ang very purpose ng ating Panginoon. So today, mga kapatid, sa oras na to, tayo humingi sa Diyos ng pagpapatawad at i-root out natin ang lahat ng mga plano ng dyablo sa ating mga buhay. Ang sabi po ng ating Panginoon, He who made free by the Son is free indeed. So sa oras na ito, tayo'y manalangin. Actively, mamaya ako mananalangin, pero sabay-sabay po tayong manalangin. Alisin po natin ang mga maling kaisipan natin, ang mga maling mga gawa ng dyablo. Let us use our authority in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Come on mga kapatid, let us practice or let us involve in active prayer right now. 1, 2, 3. In the mighty name of Jesus, you demon spirit of sickness and diseases, sa aming mga buhay lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Mga maling kaisipan sa aming mga isip, mga galit, puot, ngit-ngit, unforgiveness, ikay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Even the demon spirit of doubt. Come on mga kapatid, use your authority. You are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. At ikaw isang mandirigmang mapanalo, a victors, not a defeater. In Jesus' name, in Jesus' name. Demonyong espiritu ng mga wrong thoughts, mga maruruming kaisipan, kalaswaan, mga kasalanan na naghihinder sa aming pag-grow spiritually, aming kayong winawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke you. We rebuke you in the mighty name of Jesus. Lumayas ka sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Use your authority, mga kapatid. Use your authority in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Panginoon, palayain mo kami sa lahat ng mga tatikala ng kaaway, mga doubt sa aming mga puso. Pinalalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Mga defeater, spirit defeating, ang mga mag-iisip na talunan, lumayas ka sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Kahit din ang mga awayan, mga hiduwaan sa aming pamilya, sa aming opisina, pinalalayas ka sa pangalan ni Jesus. Maging the demon spirit of pride, the demon spirit of pride, rebellious spirit, we bind you and we cut you out in Jesus' name. Wala kang karapatan sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon naman, Panginoon, ang aming pong dalangin, idinadalangin naman po namin kung sino man ang may sakit at karamdaman. Mga kapatid, manampalataya po tayo, huwag tayong bibitaw. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa Diyos, walang imposible sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kung meron kang sakit at karamdaman, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang makaranas ng milagro mula sa Diyos? Manampalataya ka. Sapagkat ang Kanyang mga salita ay totoo. The words that proceed out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish what it says and achieve the purpose wherein I sent it. Saith the Lord. Saith the Lord. Kaya ngayon sa oras na ito, pinapalayas po namin ang sakit at karamdaman. Demonyong espiritu ng kanser. Kapatid, kausapin mo ang sakit at karamdaman sa iyong katawan, maging sakit at karamdaman sa iyong mga mahal sa buhay. Maniwala ka, manampalataya ka. Ako mismo, naranasan ko yun many times at sa mga taong aking ipinalangin. Sa oras na ito, aming pong winawasak ang lahat ng sakit at karamdaman sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, I speak forth every cell, every tissue, every part of the body of our brethren are normal. In Jesus' name, they are all normal. Sa pangalan ni Jesus, and are functioning perfectly and normally in Jesus' name. Instead of death, we speak forth life. Instead of sickness, we speak forth healing. Instead of mga ano pa sakit at karamdaman, we speak forth mga kalayaan sa mga karamdamang ito. Instead, Lord, dinadalangin po namin, sinasabi po namin,
ang mabubuting espiritu that are coming from you na dumaloy sa aming mga buhay. You will bless us in the city. Come on mga kapatid, i-bless natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak. Huwag tayo papatalo sa mga pakanan ng dyablo. Huwag ninyong hayaan ang pamilya ninyo ay matalo ng mga gawa ng kaaway. Ipaglaban ninyo ang inyong mga pamilya. Ipaglaban ninyo ang inyong mga trabaho. Ipaglaban ninyo ang inyong mga personal prayers in Jesus' name, because ito ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we pray for the blood of Jesus. We pray for the blood of Jesus to cover your people. In Jesus' name, let the blood of Jesus flow mightily. The healing touch of the Lord to flow mightily to your people. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, salamat po Panginoon sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan. Thank you for the miracles, the long life, for your goodness and your loving kindness. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating mga kamay bilang demonstration ng ating pagsuko sa ating Diyos. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon, Isa pa po. maghari ka. Shalarabaradayasika nayante. Urabasika jantereyase. Yanadayandeyastea. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong, isa pa nga. maghari ka. Isa pa, isa pa. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we give the Lord a big clap of offering? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. God bless everyone.